sa mahigit 77,000 pamilya ang inilikas sa Bicol at Mimaropa regions na pangunahing naapektuhan ng bagyong Nina. Nasa 12,000 pasahero naman ang na-stranded sa mga pantalan matapos ipagbawal ang paglalayag ng mga barko dahil sa malakas na hangin at alon. Ito ang balita ni Brian De Paz. Nasa 77,560 na pamilya ang isinailalim sa preemptive evacuation dahil sa banta ng pananalasa ng bagyong Nina batay sa ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Nasa 17,277 o 72,869 na individual ang apektado ng bagyo sa mahigit 200,000 barangay sa Mimaropa at Region 5, pati na sa Calabarzon at Eastern Visayas. 12,019 na pasahero naman ang stranded sa mga pantalan, pati na ang nasa 1,047 rolling cargos, 43 vessels at 6 motor bangkas sa Southern Tagalog, Bicol, Central, Eastern at Western Visayas. Habang nasa 86 na flights ang kinansela dahil sa masamang panahon. Kabibigay lang ng report sa atin ng Philippine Coast Guard, medyo gumanda-ganda na po ang panahon dyan sa may Bicol area at sa may Samar. Kaya po open na ang ating mga ports, makakauwi na po ang ating mga kababayan na na-stranded sa mga pantalan. May mga lugar ding nagkaproblema sa supply ng kuryente at komunikasyon sa kasagsagan ng pananalasa ng bagyo. Ito po ay talagang pinatay muna ang supply ng kuryente ng ating National Grid Corporation of the Philippines para po bilang precautionary measure dahil inaasahan natin na may malakas na hangin dala ang bagyo. May naitala ring minor landslides sa Catanduanes at pagbaha sa Camarines Sur. Maraming bahay din ang nasira matapos na mabagsakan ng mga nabuwal na puno. Sa ngayon ay naghahanda na ang pamahalaan ng emergency shelter assistance para sa mga biktima ng bagyo. So far, wala pa tayo natatanggap na balita on casualties. Magkakaroon din ng rapid damage assessment and needs analysis ang Office of the Civil Defense sa Bicol Region upang matukoy ang lawak ng pinsala ng bagyong Nina. May ipinatutupad na rin na contingency plan ng NDRRMC para tulungan ang ating mga kababayan na naapektuhan ng bagyo. Ito po yung tinatawag nating Oplan Typhoon Nina. Ito po ay ang paggamit ng mga assets, land, air, and sea assets natin para masiguro na magkakaroon tayo ng mga paraan para mabigyan ng karagdagang tulong ang ating mga kababayan. At kahit palabas na ng bansa ang bagyo, naka-red alert pa rin ang NDRRMC Operation Center. Samantala, biniberipika pa rin ng NDRRMC ang napaulat na may mga military detachments sa Catanduanes ang nasira dahil sa pananalasa ng bagyong Nina. We are contacting the Southern Luzon Command para ma-verify natin yung impormasyon na natanggap. Brian De Paz, UNTV News and Rescue, Camp Aguinaldo.